Hi! This is our first Thailand trip together. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, and today, ang gagawin ko, itutur ko muna kayo dito sa hotel kung saan kami nag-check-in ni Marcus. Naisip kasi namin guys na imbis na sa Quezon City pa kami manggagaling papuntang Naiya, naisip namin na mag-check-in na dito malapit sa airport para kapag gising namin, kapag check-out namin, diretso na kami Naiya para diretso na fly going to Bangkok, Thailand. I just wanna share sa inyo guys na this is going to be our first Bangkok trip together. Si Marcus ay pangatlong beses niya na ata. Ako naman pangalawang beses ko pa lang sa Bangkok. Pero kasi guys, the first time that I visited Bangkok, Thailand, I was just 9 years old. Kasama ko pa yung mom ko noon and yung kuya ko. So halos hindi ko na rin matandaan. So ayan guys, pinapakita ko lang sa inyo ngayon kung ano yung mga essentials na laman ng bag ko. Meron wallet, meron dalawang envelope ako dito ng pocket money, and syempre meron tayo ditong ayan, ano man tawag dyan? Basta binigay kasi sa akin niya ng isang stranger na lalaki, tapos hindi niya tinanggap yung donation na binigay ko. Basta sabi niya parang, keep ko lang daw, serve as my protection. So nakakatuwa. Ang tagal na nun guys, like more than a year na ata. As you can see, I was wearing all black, and si Marcus naka all black din, kasi if we both don't know what to wear, we wear black. And yun yung tip namin sa inyo. Kung hindi mo alam kung anong susuotin mo, anong style mo for today, nalilito ka kung anong feels or vibes ang gusto mong i-rock for the day, just wear black. Specifically guys, all black. Like mag-black ka na lang, plain ka na lang, yung wala na masyadong design. Kasi syempre, di ba? I mean, why do we have to bother kung anong style natin for today? Lalo na kapag sa mga araw na hindi natin masyadong feel, umaura-aura, ganyan. All black na lang tayo. Ayan guys, so today ay kaka-check-in lang namin ni Marcus. So after namin mag-settle sa hotel, ang ginawa namin, naisipan namin na lumabas muna dahil malapit lang kami dito sa Newport World Resorts. Ito yung dating Resorts World. Malapit lang kami dito nag-check-in. So naisip namin na mag-walk muna kasi naiisip namin ni Marcus guys, every time na hindi namin alam kung anong gagawin for the day, ang ginagawa namin, naghahanap kami talaga ng time. We always find ways para makapaglakad. Parang sobrang ano lang, para at least may cardio man lang, at least makapaglakad man lang kami, ganyan. So now, ayan na nga, hindi na naman namin napigilan ni Marcus to have a glass of red wine dahil syempre, this is good for digestion. Actually, ako lang pala yung nag-red wine. Buti na lang pinapanood ko to habang nag-voice over ako. Si Marcus nga pala, iba yung ininom niya. It's like a gin and tonic ata. Nakalimutan ko na. Pero ako kasi red wine talaga for digestion kasi hindi nyo natatanong guys, pero lagi akong constipated. So, kaya lang medyo na-maintain ko ng maganda yung katawan ko, yung weight ko, kasi I watch what I eat. Kagaya niyan. Tingnan nyo, meron akong cucumber dito and carrots na merong na-ididip mo siya sa parang ano yung sauce na yan parang vegan sauce din siya. Wala siyang lasa pero for some reason ang sarap. So, the next morning, eto na yung araw ng flight namin guys, going to Bangkok, Thailand, and sobrang excited na talaga kami ni Marcus dahil first namin to na magbabangkok ng magkasama. So, nag-breakfast muna kami. Dito nga pala kami guys, naka-check-in sa Holiday Inn kasi yung na-avail namin is meron siyang free breakfast. Yan yung breakfast ni Marcus and breakfast ko, pareho may corned beef and meron siyang mga veggies, may scrambled egg. Pero si Marcus kasi meron siyang bread and croissant. Pero ako kasi, umiiwas talaga ako sa carbs guys kasi medyo tabain ako, and I have been really strict with my diet for almost magto 2 months na, and sobrang maganda yung improvements ng katawan ko. After mag-breakfast, eto na guys, papunta na kami sa airport and sobrang excited ako. Nagdo-double check lang din talaga ako ng mga gamit kung ano yung mga pwedeng naiwan ni Marcus dito sa side ng unan niya kasi si Marcus po ay hindi niya natatanong. Lahat ng pwede niya makalimutan ay nakakalimutan niya talaga. As you can see guys, yung cellphone niya ay tinabi ko na sa tablet ko and sa phone ko. Tapos ayan, dinodouble check ko din yung side of the other side of the bed, which is dun yung part ko kung baka meron ako nakalimutan ng earphones sa ilalim ng kama, sa ilalim ng unan, kasi ganun ako guys. May pagkapraning talaga ako pagdating sa mga ganyan. Hindi ako natatahimik hanggat hindi ko na-double, triple, quadruple check yung kwarto kahit nasan kami, nasa bahay, nasa ibang bansa, nasa province, or kung saan man kami nag-vacation, nagtutour. Ganun talaga ako. Lagi kong chine-check yung wow, bidang-bida. So ayan guys, nung na-make
sure ko na wala naman kami naiwan dito sa hotel room namin. Kailangan na namin lumabas ni Marcos dahil ayaw namin mangyari ulit yung nangyari last month nung May kasi pumunta kami ng Hong Kong noon guys and naiwan kami ng flight. So yung binook namin with Philippine Airlines, like wala na yon, it vanished like a bubble. As in literal yun yung nangyari sa amin last month. Naiwan kami ng flight tapos we had to rebook a flight. So nagbayad kami ng another one. So yung ticket namin dalawa ni Marcos ay nagdoble. So sana pala nag-business class na lang kami para at least na-experience namin, di ba? Pero hayaan na natin yon. Let's leave it in the past dahil may natutunan naman kami sa Hong Kong trip namin last month. Ngayon, papunta tayong Bangkok and sobrang excited na talaga kami neto ni Marcus dahil first time nga namin to paulit-ulit. So ayan guys, please enjoy the rest of the vlog and sa ngayon, meron muna tayong background music para matigil muna yung kakadaldal ko. Panoorin nyo na lang guys dahil ito, papakita ko lang kung paano kami lumipad papuntang Bangkok, Thailand. Let's go! So ito guys, on the way na kami sa Siloam, Bangkok dahil dun kami mag-check-in kasi gusto namin ni Marcus every time na nag-visit kami ng mga iba't ibang bansa, ang ginagawa namin parang we live like a local, kung ano yung ginagawa ng mga lokal doon sa bansang pinupuntahan namin. Gusto namin ma-experience. Parang hindi namin masyadong ginagawa yung tourist-ish na parang mga masakay ng elepante and all that. Alam niyo yun? More like parang gusto naming mabuhay na kung paano mamuhay sa araw-araw yung Thai. Pero syempre, hindi mawawala sa amin na visitor pa din kami dito sa Bangkok, kaya gagawin pa rin namin yung mga sanay na sa kanila pero para sa amin ay bago lang sa amin. So ngayon, nagpaplano kami ni Marcus na sayang naman ang gabi dahil dito sa Thailand guys ay late sila ng 1 hour. So kung sa atin ay 10 PM na, sa kanila ay 9 PM pa lang. So naisip namin ni Marcus na mag-aayos muna kami ng gamit, mag-freshen up, probably magpapalit ako ng pants kasi tatry namin agad yung nightlife dito. Unang gabi pa lang namin dito. Gusto namin ma-experience yung nightlife nila. So ayan guys, nakapagbihis na ako and tara, pupunta na tayo doon sa parang famous LGBT street kasi marami doon mga foreign people. We can meet like a lot of people and ayun, tatry natin kung ano ba siya, kung masaya ba talaga siya kasi parang nakaraan lang pinapanood lang namin siya sa YouTube. So ayan guys, outfit check kay Marcus. Ito yung outfit ni Marcus guys, nakasando lang siya, nakapants, and yung binili namin na couple shoes sa Zara. Sobrang ganda niyan. Eto guys, yung outfit namin, as you can see, hindi kami maglo-long sleeves dito. Actually, medyo mainit pa yung outfit ko eh. Kasi dito guys sa Thailand, ay parang sa Pilipinas po, mainit din. Hindi naman malamig po dito. Pero guys, ang pinagkaiba, medyo mas mabango yung hangin nila ng konti. Ganon. Again, si Praning, nagdo-double check dahil naglilipat ako ng bag. Minimake sure ko na dala ko yung passport ko, dala ko everything, wallet, cash,
And nakapag money exchange na rin ako guys, and hindi ko pinapalit lahat yung pera na cash na dala ko kanina, yung pinakita ko po kanina sa hotel sa Pilipinas, kasi kung ipapapalit ko yun ay medyo malaki po yung difference. Parang ang magiging difference ay 8,000 pesos difference compare sa kung magwi-withdraw na lang ako ng cash dito sa using my ATM card, kasi meron naman ditong mga mga Visa, Mastercard na ATM machine. So okay na din mag-withdraw na lang kaysa magpa-money exchange ka. So hindi ko na lang din ginalaw yung dala kong peso dito. And eto na guys yung highlight ng vlog na to, dahil isa to sa main reasons kung bakit kami nag-visit dito sa Thailand. I am not gonna talk about it. I am not gonna even mention it. I'm not even gonna mention it. Kasi mahirap na, baka mamaya go. Pero ayun guys, I will be showing you kung kamusta naman yung nag-experience namin ni Marcus. And ayan na nga si Marcus, as you can see, hindi naman siya masyadong naninibago, ganon. And eto na nga ako guys, itatry na natin. So ayan, papakita ko sa inyo. As you can see guys, sakto lang, hindi naman ako masyadong nabigla. And to be honest, ang feeling niya is very uplifting. Hindi ka talaga magwawala pag nagganto ka. Actually, ang mararamdaman mo sobrang chill, masaya ka lang, para ka natatawa ng walang dahilan, something like that. But to be honest, the best part na naramdaman ko after kong mag-try ng ganon is yung sobrang grabe yung imagination ko, yung naglo-look forward ako na sa pag-uwi ng Pilipinas, this is what I'm going to do, ito yung mga gusto kong gawin for our brand Charcosh Beauty, for our company, ayan, yung mga ganung bagay. So now, unang gabi namin dito sa Thailand, and hindi namin palalagpasin yung McDonald's nila because of course, we wanna try kung kamusta ba, ano bang difference. And guys, alam ko naman na sa Pilipinas ay nilakihan na nila yung chicken, diba? Pero mas malaki po yung chicken dito. And guys, believe me when I say na mas masarap. This is for my own opinion lang naman, no? Mas masarap siya, and ewan ko, may epekto siya na parang nakaka-fresh. Huy! After namin kumain ng McDonald's, nag-gimmick na kami, konting inom lang, like konting drink lang, then ito, lasing na ako. So, tulog na tayo. And now, day 2 na natin dito sa Bangkok, Thailand. And papakita ko sa inyo, samahan nyo kami sa mga gagawin namin. Sasakay kami ng boat, and kung ano man ang makita namin na pwede namin gawin, kakain kami ng pad thai later. So, tara, let's go! Sobrang nakakatawa dito guys kay tour guide namin. Sabi niya he is half Chinese and half Thai, pero more on Chinese daw yung blood niya talaga. And na-explain niya sa amin kung bakit guys may mga ganyan. I don't know what it's called, sorry, bayawak ba or krok? Hindi ko po alam, pero basta illegal daw po kasi ang patayin yon dito sa Great Canal. So, hindi pwede siyang patayin sa, alam mo yun, parang makuhulihin ka, mahigpit. Parang you have to get to know how to live with them. And now guys, sinasabi niya sa akin yung social status differences dito sa canal na to, na kapag nakatira sa kaliwa, which is sa left, usually po yun po yung mga may kaya. And kapag sa kanan, yun yung mga hindi daw may kaya. Ang view po na yun, isang point of view na yun guys, is yung kapag galing ka doon sa temple kanina, going para dire-diretso dito. And ito talaga yung pinaka-tumatak sa akin guys. Nakikita nyo yung maliit na parang bahay na temple na yan. Actually, ang tawag daw dyan guys ay, oh my god, nakalimutan ko. Pero guys, ang purpose daw nun is, sa isang bahay daw, for example, sa bahay na tinitiran mo ngayon, meron daw talagang original na nakatira dyan na spirit. Parang tiny spirit house. Meron daw talaga nakatira dyan na spirit. And of course, tayo as a human being, we don't want to live with them sa loob ng bahay natin. So parang as our sign of respect, ang gagawin mo, you have to put daw ang maliit na bahay sa labas ng bahay mo para doon mo i-allot yung spirit nung dating nakatira sa mga kanya-kanya nating bahay kahit nasaan tayong parte ng mundo. Yun yung paniniwala nila dito, and it's something na hindi ako nahihirapang to resonate with
my belief, with my personality, it's something na pwede kong gayahin kahit saan man ako tumira, kahit saang parte man ng bansa ako tumira. So after natin dito guys, bumalik na kami sa boat para gusto pa namin makapag-tour dahil malhaba pa po yung Great Canal na to. Great Canal ba? Basta yun yung natatandaan ko. And guys, ang history daw nito is bahain daw talaga to. So ginawa na lang ng Thai government, ginawa na lang nila na isang Great Canal talaga. So parang in a way man-made daw siya. Something like galing siya sa dagat. So halo siya ng sea salt and natural spring water. So medyo maalat daw talaga yan. And sabi ng tour guide namin na dati daw nung bata siya naliligo daw siya dyan. Pero ngayon syempre hindi na daw siya naliligo. Also guys, these statues give me peace. Like talagang every time na nakikita ko yung ganyan, kaya kahit kami po sa sarili naming bahay ni Marcos ay meron po kaming gautama dahil kami po ni Marcos ay pinanganak na Katoliko pero open po kami sa lahat ng paniniwala. Hanggat yung paniniwala na yun ay binibigyan kami ng magandang pananaw sa buhay o magandang paniniwala, magandang pag-uugali, magandang asal, okay yun, goods na goods yun para sa amin. Kahit ano pang belief, kahit hindi pa yun naaayon sa pagiging Katoliko namin. Ayun guys, ganun yung personality namin ni Marcos. Very open talaga kami. And to tell you guys frankly, as much as I don't wanna talk about religions here, pero kasi itong Thailand is very spiritual sila. So very, parang ito yung perfect na pwede kong example na bansa na lahat ng tao, almost lahat, ay iisa sila ng paniniwala. And kagaya lang po namin ni Marcos, kahit ano ka pa, basta marunong ka magrespeto sa kapwa mo, and kahit ano pa yung paniniwala mo, basta marunong ka magrespeto at meron kang basic human decency, hindi ka mapapahamak and palagi ka lang magiging masaya sa kahit saan ka pumunta. Basta marunong kang makitungo at marunong kang rumespeto sa paniniwala ng iba. So now, enough na with the sobrang serious talk. Kumain na tayo ng pad thai and ayan yung mga in-order namin guys. Meron sila ditong spring roll na ang laman niya guys is chicken and puro veggies. Kanya sobrang sarap nito guys. Like talagang grabe, sobrang sarap. Ang ginagawa kasi namin guys ni Marcos pag umu-order kami, hindi na kami nagkakanya-kanya. Doon lang kami sa pad thai magkakanya-kanya. Makikita nyo mamaya guys. Pero kapag sa mga side dishes, sa mga fried dishes na ganyan, or sa chicken, sa mga pinapapak, ang ginagawa namin, sharing na lang kami. Kasi minsan, may o-orderin si Marcos na maiinggit ako, tapos yung o-orderin ko, maiinggit siya. So parang ginagawa namin para at least matikman namin yung lahat ng dishes nila that's available in their menu. Nagsha-share na lang kami pagdating sa ganun. Pero sa pad thai, hindi kami nag-share guys kasi nakakabitin po. Sobrang sarap.ฉันไม่กล้าจะฝันไปไกลก็ที่ตรงนั้นเป็นที่ที่เรียกว่าหัวใจและคงมีบางคนเขายืนอยู่ในนั้นในใจของเธอและต่อยไม่มีใครนั้นยืนอยู่ก็คงไม่ใช่ฉันแค่ได้เป็นคนสุดท้ายที่เธอคิดถึงได้เข้าไปอยู่ในนั้นซึ่งฉันไม่ควรได้เข้าไปแค่เท่านี้ก็ดีพอกับใจของฉันแค่ได้เป็นคนสุดท้ายที่เธอมองเห็นเท่านี้ก็เป็นความสุขมากมายเกินกว่าฝันรู้ว่าดาวฉันแสนไกลและคนอย่างฉันไม่กล้าจะบินขึ้นไปแต่คงมีบางคนเขายืนอยู่บนนั้นบนดาวคู่
ฉันแค่ได้เป็นคนสุดท้ายที่เธอคิดถึงได้เข้าไปอยู่ในนั้นซึ่งฉันไม่ควรได้เข้าไปแค่เท่านี้ก็ดีพอกับใจของฉันแค่ได้เป็นคนสุดท้ายที่เธอมองเห็นได้อยู่ในสายตาที่ยืนยันแค่เท่านี้ก็เป็นความสุขมากมายเกินกว่าฝันแต่คงมีคนเขายืนอยู่บนนั้นบนดาวคู่เธอและต่อยไม่มีใครขึ้นไปสู่ก็รู้ดีว่ายังมีใจฉันแค่ได้เป็นคนสุดท้ายที่จะคิดถึงได้เข้าไปอยู่ในนั้นซึ่งฉันไม่